Napapailing na lang si Zenaya dahil sa sinabi ni Alexander Montecarlo, 50,000 pesos is too much for a cab fare. Iba talagang isang mayaman, nagwawaldas ng pera kahit ilan man ang gustuhin nito. Anderson's Hotel, ilang metro lamang ang layo nito sa Manila Airport, kung kaya't hindi naman big deal yon sa kanya. Isa pa, madadaanan naman niya ang hotel ng asawa. Madadaanan kong hotel na yon, sakay na. Inilahad ni Zenaya ang kamay papunta sa backseat kaya naman agad na binuksan ni Alexander ang pinto. Nang makaupong lalaki ay agad na pinaandar ni Zenaya ang kanyang kotse. Habang tahimik na binabagtas nilang biyahe, ay napalingon si Zenaya sa lalaking nasa likuran. Kita rin niyang nakatingin din pala ito sa salamin, na tinitingnan niya kaya napangiti na lamang siya. Sa pagkakaalam niya, ilang taon na ring namatay ang asawa nito sa isang sakit na cancer. At hindi na muling bumalik pa sa Pilipinas simula noon. Palaisipan talaga sa kanya kung bakit bumalik ang lalaking ito dito. Siguro dahil balak nitong gumawa ng negosyo. Hindi niya alam pero kung ano man yun, ay wala naman siyang pakialam. Napailing na lamang siya at nag-focus sa pagdadrive. Samantala, si Alexander naman ay panaytitig sa rearview mirror kung saan naroon ang refleksyon ni Zenaya. Nang makitang tumingin din ng babae sa rearview mirror, ay nginitian niya ito. Minsan lang siyang ngumiti at sa pamilya at close lang ng mga kaibigan niya. Hindi maiwasan na tumitig si Alexander sa kagandahan ng babaeng kasalukuyang nagde-drive ngayon. Ngayon lamang siya nakaramdam ng kaginhawaan at kapayapaan nang makita ito para bang kilalang kilala na niyang babae. Feeling niya sobrang compatible nila sa isa't isa. Napakaganda mo naman, ngayon lang ako nakakita ng isang Diyosang katulad mo. Hindi mapigilang puri ni Alexander. Hindi yun pabiro. Subalit seryoso niyang pinuri ang babae. Talagang namamangha siya sa taglay nitong kagandahan. Kita niyang pangiti ng matamis ng babae sa kanapatango. Salamat, ikaw rin. Kumunot ang noon ni Alexander. Marami na siyang pinuring mga kababaihan ngunit hindi yun ang reaksyon nila. Minsan ay nagpapahumble pa ito at sinasabing hindi naman maganda. May mga babae ring sobrang yabang at nagpapa-flip hair pa. Itong babaeng to ay kakaiba talaga. Tinanggap nitong compliment niya at kinomplement din siya. Napangiti na lamang si Alexander. Talagang gustong-gusto niya ugali ng babaeng to. Ito ang una niyang pakikipag-ugnayan sa isang estrangerang babae. At pakiramdam niya ay napaka-komportable nitong kausap. Gusto niya pang makausap ang babaeng ito. Kaya kinuha niyang kanyang phone upang buksan ang XYZ account niya. Can I ask for your XYZ, Miss? Gusto ko makipagkaibigan sa'yo. Diretsahang sabi niya sa dalaga. Sandaling tiningnan ni Zenaya ang lalaki sa rearview mirror at agad nilapat ang tingin sa daan. Pasensya na, ngunit hindi pwede. May asawa na ako eh. Naistatwa si Alexander at sandaling natahimik. Hindi niya inaasahan yun ang sagot ng dalaga sa kanya. Hindi naman yun ang gusto niya. Kung iniisip nitong makikipag-hook up siya dito, ay nagkakamali ang babae. Talagang gusto niyang maging kaibigan to. Yun lang, sobrang gaan kasi ng pakiramdam niya sa dalaga. Hindi naman yan ang pakay ko. Gusto ko lang na makipagkaibigan sa'yo. Katwiran ni Alexander. Gustong umikot ng mga mata ni Zenaya, ngunit pinigilan niya lang. Marami na siyang na-encounter na ganito at iisa lang ang sinasabi. Sanay na siya. Isang dahilan lamang yun para makipag-close sa kanya. Subalit hindi niya inaasahan na isang katulad ni Alexander na sikat at mayaman ay basta-basta na lamang ibibigay sa hindi kilalang personal account nito. Imbis na maging maldita ay magalang nang ngumiti si Zenaya at nagsalita. Pasensya na, ngunit hindi ko talaga maibibigay sa yung XYZ account ko. Lalo na't meron din akong asawa. Napatango na lamang si Alexander at tinanggap ang rejection ng babae. Okay, hindi na kita pipilitin pa. Tumango rin si Zenaya saka hindi na nagsalita pa. Matapos yun ay naging tahimik ulit ang kotse. Ilang minuto ang nakalipas ay nasa harap na sila ng Anderson's Hotel. Agad na pinark ni Zenaya ang kotse niya. Narito na po tayo sa Anderson's Hotel. Na marinig ang sinabi ni Zenaya na pasilip si Alexander sa labas. Kita nga niyang malalaking mga letra na nakapaskil sa harap ng napakalaking building. Bago pa man lumabas ang lalaki, may kinuha ito sa loob ng suit at ibinigay yon kay Zenaya. Here, bayad ko.
Pasensya na, wala kasi akong cash. Isang itim na card yon at ilan lamang ang meron nun sa mundo. Pasasalamat ko yan sa kabutihang loob mo dahil pinasakay mo ko sa kotse mo. Ang card na yan ay merong 5 milyon pang balance kung kaya't pwede mo pang magamit. Ang password ng card na yan ay 1 hanggang 8. Napakunot ang noon ni Zenaya dahil sa sobrang kalituhan. Bakit ibibigay ni Alexander sa kanyang black card nito? Ano ang meron? Grabe naman, pinasakay lang naman yung lalaki at ilang minuto lang ang layo sa airport. Tapos ang bayad sa kanya yung 5 milyon? Nababaliw na bang lalaking to? Talagang tinignan ni Sinaya na para bang nababaliw ng lalaki. Gayunpaman kinuha niyang card na yon sa kamay ng lalaki. Hindi ba itong napag-usapan natin ay 1,000 bucks lamang? Bakit naging 5 milyon? Paano nagkaroon ng dagdagang fare? Gustong matawa ni Sinaya sa lalaki subalit pinigilan lamang niya ang sarili. Napansin ng lalaki na hindi malang nasiyahan ng babae sa ginawa niya kaya pati ito ay nalilito na rin. Kitang-kita niya sa mga mata nito na ayaw talagang tanggapin yon ng babae. Sa puntong yun ay mas lalong humanga pa si Alexander. Okay lang yun at dahil tinulungan mo ko, sobrang nag-enjoy din ako nakausap ka. Kanina nasa bad mood ako, ngayon ay hindi na. Maraming salamat sa'yo. Bad mood? Hindi pa rin maintindihan ni Sinayang lalaki. Ilang minuto lang naman kitang pinag-drive. Nawala agad ang bad mood mo? Tanong ni Zenaya. Si Alexander ay napatango sa kanapangiti kay Zenaya. Isa pa, barya lang naman ang 5 milyon sa kanya. Kaya wala siyang pakialam kung mabawasan man ang card niya sa wallet niya. Hindi naman malaki yan. Isa pa, hindi naman yan bayad ko sa pag-drive mo sa akin. Kung hindi para yan sa'yo. Hindi na naghintay pa si Alexander sa sagot ng babae. Binuksan niya ang pintuan at agad na nagpaalam dito. Asshole, narinig yun ni Alexander subalit hindi niya na yun pinansin. At napahalakhak na lamang. Ang Mercedes-Benz na sinakyan niya ay kagad na naglaho sa gitna ng daan. Tatalikod na sana si Alejandro nang may kumalabit sa kanya. Boss, mukhang naiwan ata ng kaibigan mo to. Sabi ng isang driver ng taxi. Napakunot ang noon niya nang makitang parang hindi normal ang lalaki kung titignan. Para itong may epilepsy na hindi niya alam. Panay kasi ang lingon nito sa gilid habang nakatingin sa kanya. Mas napakunot pa siya nang makitang hawak-hawak nitong black card na ibinigay niya kanina sa babae. Mukhang nalaglag po ito ng driver, kaya binigay ko na lang po sa inyo. Patuloy pa ng lalaki. Ano nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Tanong ni Alexander habang napatitig sa lalaki. Opo, meron po akong Tourette syndrome. Mas lalong napakunot ang noon ni Alexander. Tourette syndrome? Pero nagde-drive ka. Hindi ka ba nahihirapan? Tanong ulit niya sa driver ng taxi. Hindi naman po. Sanay na rin naman po ako at hindi rin po hadlang ang sakit ko upang magawa kong trabaho ko. Nakagiting sabi ng taxi driver habang paulit-ulit nitong lumilingon sa kanyang direksyon. Tumango na lamang si Alexander sa huminga ng malalim. Sa'yo na to, sabi niya pa sa kinabutang black card sa lalaki. Ano po ito? Nagtatakang tanong ng driver. May pera dyan sa loob at ang password ay 6 na 9. Sa'yo na lang yan, hindi ko naman yan kailangan. Binigay ko na sana yun sa kanya, ngunit tinapon din naman. Nalalaki ang mga mata ng driver kahit hindi niya alam kung ano yun ay talagang tuwang-tuwa ito dahil meron lamang perang nasa loob. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng lalaki na sa harapan. Talaga po? Maraming salamat po. Hulog po kayo ng langit. Utal-utal na siyambit ng driver. Namamasat namumula na rin ang mga mata nito. Deserve mo yan dahil naging tapat ka at huwag ka na rin mag-drive at magnegosyo ka na lang. Gamitin mo yan pang simula. Sabi ni Alexander sa kaagad na tinalikuran ng lalaki upang pumasok na sa hotel. Paulit-ulit na nagpasalamat ang lalaki sa kanya, subalit hindi na lamang niya yun pinansin dahil bigla niyang naisip ang babaeng nakausap niya. Talagang hindi nito tinanggap ang perang ibinigay niya. Ibang klase talagang babaeng yun. Asshole ba talaga siya? Naging marahas ba siya sa babaeng yun? Sa isip niya naging mabait pa nga siya dito. Napailing na lamang si Alexander at naglakad papasok sa Anderson's Hotel. Nang makita niyang 3 minuto na siyang late sa usapan nila ni Kendricks Ford ay kagad siyang nagmadali upang ihanda ang sarili. Nang makapag-ayos at makapagpalit ng damit ay kagad siyang pumunta sa malapit sa restaurant.
Nang makapasok sa loob ay una niya nakitang mukha ni Kendricks na nakabusangot. Tinignan niyang Rolex niyang relo. Mukhang 30 minuto na siyang late at wala siyang pakialam. Nang makalapit ay agad namupo si Alexander sa harap na nakangising lalaki. "Mukhang late ka," sabi ni Kendricks, ngunit malamig na tinignan lamang ito ni Alexander. "Wala akong pakialam." Napahalakak si Kendricks na marinig ang sagot ng lalaki. Noon hindi malang makatawa ng malakas si Kendricks kay Alexander. Ngunit ngayon ay malakas ng loob nito. Wala na itong pakialam sa nararamdaman ngayon ng lalaki. Ni hindi na ito natatakot kung ano man ang gawin sa kanya ng lalaking nasa harapan. "Ayaw ko na magpaligoy-ligoy pa. Sino nga yung taong gusto mong pabagsakin? Nasaan ang kanyang impormasyon?" Seryosong tanong ni Alexander sa lalaki. Nakalimutan na rin kasi ni Alexander kung anong pangalang binanggit nito sa telepono. Ang tanging nasa isip niya ay ang nawawala niyang pinsan kagabi. Napatango na lang si Kendricks. Mabuti na lang at preparado siya. Alam niya kasing makakalimutin ng lalaki na sa harapan niya. Kinuha niya sa kanyang bag ang isang file na naglalaman ng tungkol kay Kit Joaquin Anderson at nilahad yon sa harap ng lalaki. Kinuha naman yun ni Alexander, binuklat ang file at binasang nilalaman noon. Kumunot ang noon ni Alexander na makilala kung sinong pinupuntirya ng lalaki. "Estupido, alam mo ba kung sinong gusto mong ipadispatcha sa akin? May utak ka pa ba?" Tanong ni Alexander sa lalaking kaharap. "Gusto mong ipadispatcha sa akin ng presidente ng Anderson's Group? Isa sa pinakamayamang pamilya sa Asia. Hindi mo ba lubos kilalang lalaking to? Ang kanyang status sa buong mundo. Gusto mong kalabanin ko ang lalaking ito? Nahihibang ka na ba?" Gulat na tanong ni Alexander kay Kendricks. Napangiwi si Kendricks nang marinig kasi kung paano purihin ni Alexander. Ang lalaki talagang sobrang nakaramdam siya ng inis. Alam niya na makapangyarihan ito pero mas makapangyarihan si Alexander kung kaya't nagpatulong siya dito. Ang kanyang mga matay puno ng selos at pagkamuhi nang marinig kung gaano pinuri ng lalaki si Kit Joaquin sa kanyang harapan. Oo, makapangyarihan ng lalaking yun pero naniniwala kung makapangyarihan ka, boss. Alam kong mahirap pero alam kong kaya mong pabagsakin ng lalaking yon. Alam ko kung anong kakayahan mo, boss. Marami ka na rin napabagsak at napatay ng mga negosyante. Kung gusto mo siyang mamatay, alam kong marami kang paraan para magawa yon. Paliwanag ni Kendricks, ngunit hindi man lang yun pinansin ng lalaki. Sandaling nag-isip ng malalim si Alexander. Ilang segundo, ilang minuto ang nakalipas. Nakatitig lamang si Alexander kay Kendricks. Ang mga mata nito ay mabangis at napakalamig. Nakakunot din ang noon nito kung kaya't kapag may nakakita ay matatakot sa lalaki. Ang mga daliri nito ay nakapatong lamang sa mesa habang tinapik-tapik iyon na tila nag-iisip ng malalim. Sa katunayan, kahit na malaki ang posibilidad na mag-oo sa deal si Alexander, ay hindi pa rin maiwasan ni Kendricks na kabahan. Ilang minuto na rin kasi itong tahimik habang tinitignan siya. Magsasalita na sana si Kendricks nang maunahan to ni Alexander. "Wala akong problema kay Kit Joaquin Anderson at wala rin akong sama ng loob sa kanya. Niwala itong ginawang masama sa akin subalit kailangan kong gawin ito sa kapakanan na nawawala kong pinsan. Gagamitin mo ko para makuha ang gusto, hindi ba?" "Puta, nababaliw ka na ba? Akala mo ba magpapagamit na lamang ako basta-basta sayo? Since nahanap mong pinsan ko, mahanap ko rin ito. Ang lakas naman ng loob mo na makipag-deal sa akin. Tonto del culo," mariing sabi ni Alexander habang nanilisik ang mga matang nakatingin kay Kendricks. "Kaya kong hanapin ang pinsan ko, kahit na wala ang tulong mo," sabi pa ni Alexander at agad na tumayo upang umalis na sa restaurant. Kaagad na nagpanik si Kendricks nang makita ang alis ng lalaki. Pinigilan niya lalaki saka tumayo rin. "Kaya mo ngang hanapin ang pinsan mo, ngunit maabutan mo pa ba siya ng buhay? Hindi mo nga alam kung nasan siya at saan siya nakatira. Alam mo ba ang pangalan niya?" "Ako, alam ko. Boss, kung hindi ka sumang-ayon sa deal na hinihingi ko sa'yo, titiyakin kong hindi mo na makikitang nawawala mong pinsan. Baka nga makita mo to pero malamig na bangkay na. Gusto mo ba yun?" Tanong ni Kendricks sa lalaki. Mabilis ang kilos ni Alexander. Kinuha niyang tinidor na nasa mesa. Hinila si Kendricks at tinutok yun sa leeg ng lalaki. "Gusto mo bang mamatay ngayon?" Isang tusok lamang ni Alexander ay talagang patay ang lalaki sa puntong yon. "Gusto mo bang maunang mamatay, ha?
Patuloy pa ni Alexander, nakaramdam ng takot si Kendricks. Kitang-kita niyang nakatutok ang tindor sa maselang bahagi ng kanyang leeg. Talagang kapag natusok siya nito ay mamamatay siya. Napuno ng kaba at takot ang dibdib ni Kendricks, subalit ginawa niyang makakaya niya na maging kalmado sa sitwasyong iyon. Alam niyang galit na si Alexander sa kanya. Ngumisi siya sa lalaki. Hindi ko naman gugustuhin yun, boss. Subalit nais ko lang sabihin sa'yo ngayon na may nakuha na akong taong nagbabantay sa pinsan mo. Sinabi ko sa kanila na kapag wala silang balita tungkol sa akin ngayong araw ay hindi na nila ako makontak pa. Papatay nila ang pinsan mo. Ibabaon nila ito sa lupa at hindi mo na to makikita pa. Ulitin kong sasabihin ko, hindi na ako takot mamatay. Pero pag-isipan mo mabuti ang gagawin mo ngayon. Kung mamamatay ako, makakaya mo bang maatim na mawala ang pinakamamahal mong pinsan? Ayaw mo bang bigyan siya ng pagkakataong makilala ang tunay niyang pamilya? Hindi ba't nakakaawa yon para sa pinsan mo? Nandilim ang mga mata ni Alexander. Inis na inis siya dahil wala siyang magawa sa mga oras na yon. Nalaman na rin ng lalaking ito ang kahinaan niya. At yun na yung nawawala niyang pinsan. Wala na siyang kawala. Huminga siya ng malalim siya kaunti-unting binitawan si Kendricks. Sige, makikipag-deal na ako sa'yo. Subalit kailangan ko ng impormasyon tungkol sa pinsan ko. Bago kita tutulungan dyan sa pinapagawa mo sa akin. Maya-maya nagsinungaling ka lang, sabi niya at umupo ulit sa tinidor na upuan. Nilagay pa niya ang hawak-hawak niya sa gilid ng mesa. Napatango si Kendricks at umupo rin. Talagang sobrang tuwang-tuwa siya sa mga nangyayari ngayon. Alam niyang mangyayari hindi siya papaniwalaan ng lalaki. Ngunit gaya nga na sinabi niya kanina, handang-handa siya. Kinuha niya ang isang litrato ng isang babaeng nakatalikod pero kitang-kitang balat nitong malaki sa bandang balikat. Yan ang tanging nakuha ko lamang na litrato sa pinsan mo. Ngunit kitang-kitang palatanda ang balat na sinasabi mo palagi sa press conference, hindi ba? Nang makita yun ni Alexander ay talagang gulat na gulat siya. Subalit nawala yun nang may ma-realize. Maybe this photo was fabricated. Inedit mo lamang to. Sabi ni Alexander kaya natawa si Kendricks. What? Hindi yan fabricated, boss. Kung tutuusin, wala ka namang sinabing shape ng balat ng pinsan mo. Ngunit base sa reaksyon mo, yan ngang nawawalang pinsan mo. Tama ako? Ngising tanong ni Kendricks. Pinsan nga ni Alexander ang babaeng ito, pati nga siya mabahibalat ng ganun din pero nasa likod naman niya. Ang kanilang lolo'y meron din subalit na sa dibdib naman ito. Parehong-parehong balat ng babae sa balat din niya at sa kanyang lolo. Napaawang ang labi ni Alexander, nakaramdam ng kasiyahan dahil sa wakas alam niya hindi papatay ang pinsan niya. Alam mo ba kung nasaan ang pinsan ko ngayon? Tanong ni Alexander sa lalaki. Kung hindi ko alam, bakit pa ako nakikipag-deal sa'yo, boss? Base sa tanong mo talagang yan ay pinsan mo, tama? Napayuko si Alexander. Paano nito nahanap ang pinsan niya? Tama siya. Ang babae ay pinsan niya. Ang pinsan niya na matagal na niyang pinaghahanap. Ilang taon nang nakalipas. Yan ang tanging hinihiling niya sa Diyos na sana man lang ay makita niya ang pinsan dahil ito na lamang ang tanging pamilya niya. Kahit ano ay gagawin niya para makita ng personal ang babaeng ito. Ang pamilyang Anderson, kaya niyang kalabanin to. Alam niyang magaling sa negosyo si Kit Joaquin. Ngunit ang tanong, marunong ba itong makipag-deal sa mga kaaway? Kaya ba nitong dumihan ng mga kamay nito kasi siya? Kayang-kaya niya. Alang-alang sa nawawala niyang pinsan. Napalingon siya kay Kendricks ng malamig. Ang lalaking itong kauna-unahang taong binuntaan na tinakot siya. Walang sinumang taong gumagawa noon sa kanya dahil iisa lamang ang kalalabasan. Kamatayan. Matapos ang ilang minutong pag-iisip, dahan-dahan siyang napatango sa lalaki. Sige, makikipag-deal na ako sa'yo. Ako nang bahala kay Kit Joaquin Anderson. Subalit ipangako mo sa akin na magiging ligtas palagi ang pinsan ko. Once nang malaman kong nagsisinungaling ka lang, humanda ka sa akin dahil ipapalapa kita ng buhay sa malalaking aso ko. Naintindihan mo? Mayabang na napatango din si Kendrick sa kanginisihan si Alexander. Oo naman, boss. Huwag kang mag-alala, nasa mabuting kalagayan ng pinsan mo hanggat buhay pa rin ako. Maraming salamat sa pagsang-ayon ng deal ko. Napaingos lamang si Alexander. Hindi siya natutuwa sa lalaking to. Inirapan lamang niya si Kendricks at mabilis na umalis sa restaurant. Samantalang naiwan naman si Kendricks habang nakatitig sa tinidor. Hinawakan niya ito't pinaikot-ikot na para bang kutsilyo.
Agad niya itong tinusok sa karneng na sa harapan niya. Tangina, Kit Joaquin Anderson. Humanda ka talaga dahil paparating ng katapusan ng buhay mo. Walang makakaagaw kay Zenaya sa akin at kukunin ko ng dapat na para sa akin. Nauna ako kay Zenaya at pag-aari ko siya. Matagal na, bulong niya sa sarili. Habang paulit-ulit na pinagtutusok ang karni gamit ang hawak niyang tinidor. Matapos na itapon ni Zenaya ang black card na binigay sa kanya ni Alexander, ay agad niyang pinaharurot ang kotse niya papunta sa ospital. Nang makapasok siya sa office niya para isuot ang lab gown ay agad na nagtawag sa kanya. It was Sky, kaya dali-dali niya sinagot ang tawag ng lalaki sa kanya. Hello Sky, anong balita? Tanong ni Zenaya sa lalaki na sa kabilang linya. Dr. Miracle, nakonta ko na kanina si Dr. Grayson, yung psychologist na sinabi mo sa akin nung nakarang araw. Kanina tinawagan niya ako. Sabi niya sa akin, aalis daw siya sa United States, bukas na bukas. Siguro kinagabihan darating siya dito sa Manila. Nang marinig ang sinabi ni Sky, ay lumiwanag ang mata ni Zenaya. Kahit napagod siya sa pagtatrabaho ay talagang nawala ito dahil sa magandang balitang narinig niya. Nakaramdam siya ng kasiyahan at dumagdag ang pag-asa niya para sa asawa. Si Dr. Grayson ay isa sa pinakasikat at pinakamagaling na psychiatrist sa abroad kung kaya't naniniwala siyang mapapagaling nito ang post-traumatic disorder ng kanyang asawa. Nakahinga ng maluwag si Zenaya, napaupo sa kanyang swivel chair at napangiti. Naintindihan ko. Maraming salamat, Sky. Sobrang laki na naitulong mo sa amin ng asawa ko. Ha? Ako pa ba? Ako na to si Sky oh. At isa pa, huwag ka na nga magpasalamat sa akin, may Miracle. Utang ko rin naman ang buhay ko sa'yo kaya kahit na anong ipagawa mo ay gagawin ko ng walang bayad. Loyal na loyal ako sa'yo at tinuturing na rin kitang isang nakakatandang kapatid. Ang gusto ko lang na gawin mo ay magpahinga ka dahil magkakaanak na kay ni Kit Joaquin. Paalala ni Sky kaya napatango-tango si Zenaya. Oo na lang, kapag naisilang ko ng anak namin ni Joaquin ay kukunin kitang ninong ha. No buts. Nang matapos ang tawag ay kumilos na siya upang magtrabaho sa loob ng ospital. Kinahaponan ni tinawagan siya ng asawa. Nang makakonekt ang tawag ay agad na narinig ni Zenaya ang malambing na boses ng kanyang asawa. Wife, pauwi ka na ba? Narito ako sa labas ng ospital ngayon para sunduin ka. Hindi na sinabi pa ni Zenaya na dala naman niya ang sasakyan. Ayaw naman niyang biguin ng asawa kaya napatango siya dito. Yes, just wait for me in a minute. Mag-aayos lang ako ng office, sabi. Matapos na putulin ng tawag ay wala nang hinintay pang oras si Zenaya. Nagayos na siya ng office at sarili sa kalumabas ng building. Nang makalabas siya ay kagad niyang nakita si Kit Joaquin sa may gilid ng kotse nito. Nandun din si Butler James sa tabi ng lalaki na nakatayo. Kumaway siya kaya't kumaway din ang asawa niya sa kanya. Sabi sa akin ni Butler James, dala-dala mo raw kanina ang kotse mo. Pero gusto ko kasing sunduin ka kaya nagpumilit akong pumunta sa ospital para daanan ka. Binuksan ni Joaquin ang pinto ng kotse kung kaya't pumasok si Zenaya. Ilang segundo rin niyang hinintay ang lalaki hanggang sa bumukas ang pinto sa kabila at inalalay ni Butler James si Joaquin na makaupo sa tabi niya. Doon lamang niya nakita isang medium-sized red box na hawak-hawak ng asawa. Tinignan ni Zenaya ang box na yon at hindi napigilang magtanong kay Joaquin. Ano yan, Habi? It's a cake. Pasalubong ko sa'yo. Ngiting sabi ni Kit Joaquin at ibinigay ang cake sa kamay ng asawa. Wait, bakit mo nga pala naisipang bilhan ako nito? Tanong ni Zenaya habang binubuksan ang box at nasa loob ay isang mini cake at meron pang maliit na tinidor doon. May nabasa kasi ako na mahilig daw ang mga babae sa sweets kaya binilhan kita ng ganyan. Uminit ang puso ni Zenaya na sandaling marinig ang dahilan ng asawa. Mukhang nagsisearch ka kung anong mga gusto ng isang babae ah. Pinapakilig mo ba ako, Mr. Kit Joaquin Anderson? Tuksong sabi ni Zenaya sa asawa. Well, kung yan ang nasa isip mo ay oo. Gusto ko lang naman na maging masaya. Araw-araw ang asawa ko. Gising sabi ni Joaquin kaya mas lalo na pangiti si Zenaya. Ang ngiti niya ay nag-iisang mahinang tawa. Kinuha niyang maliit na tinidor sa loob ng box at kumuha ng maliit na piece ng cake saka sinubo to. Tahimik lamang siyang tinignan ni Joaquin habang inunguya niya ang cake. Masarap? Napatango sa Zenaya at napangiti. Nagustuhan niyang lasa ng cake. Hindi sobrang matamis. Are you happy? Tanong ulit ni Joaquin sa kanya. Ngayon ay sinubuan niya ng lalaki ng tinanguan ulit ito. Speaking of happy, meron akong good news sa'yo, Habi. Ano yun? Naalala mo yung psychiatrist doctor na kinuha ko para sa'yo? Si Dr. Grayson.
Bukas daw ang alis niya sa US at tinanggap niyang ni-request nating appointment sa kanya. Isa lang ang ibig sabihin nun, Habi, malapit ka nang gumaling. Masayang sabi ni Zenaya sa asawa nang marinig ang sinabi ni Zenaya kaagad na lumiwanag at nagningning ang mga mata ni Joaquin. Naramdaman niya ulit ang puntong iyon ng salitang pag-asa. Hinawakan niyang kamay ni Zenaya saka nagsalita. Wife, huwag kang mag-alala, pag-iigihan ko sa therapy. Gagawin ko lahat upang gumaling lamang at makalakad para sa'yo. At sa aking magiging anak. Pinagsalikop ni Zenaya ang kanilang mga kamay saka sumagot. Huwag ka rin mag-alala, palagi lamang ako nasa tabi mo. Nang matapos sasabihin yun ay tinitigan ni Joaquin ng asawa at tinalikan to sa noo. Ilang minuto rin ang nakalipas nang matapos ni Zenaya. Sa pagkain ng cake, talagang naubos niya ang buong mini cake na nasa loob ng box. Hindi halatang gutom ka? Gusto mo rin ba na bumili ulit? Gusto mong dumaan tayo sa cake shop? Malapit lang naman yan sa Anderson's Hotel. Sabi ni Kit kaya biglang may naalala si Zenaya na marinig niyang salitang Anderson's Hotel mula sa lalaki. May naalala ko, Habi. Kilala mo ba si Alexander Gomez Montecarlo? Nakita ko siya kanina malapit sa Manila Airport. Kinatok ko yung kotse kaya binuksan ko naman to. Nagpapahatid siya papunta sa hotel mo. Madadaanan ko lang naman ang hotel papunta sa ospital natin. Kaya sinabay ko na. Pero sobrang weird lang dahil hinihingi niya ang XYZ account ko. Nang marinig yun ni Joaquin ay dumilim ang kanyang mga mata. Sumingkit din ito sa kamalalim na nag-isip. Doon lang na-realize ni Zenaya ang sinabi niya. Mukhang nakaramdam ng selos ang asawa niya. May bad, saad niya sa kanyang isipan. Napangiti na lamang si Zenaya sa kabinulungan ng asawa. Don't worry, Habi. Nireject ko naman siya. Sinabi ko rin na may asawa na ako. Sa sandaling marinig ni Joaquin ang sinabi ni Zenaya ay unti-unting tumaas ang sulok ng labi nito. Good wife, good. Sambit nito sa kaniyakap ng mahigpit si Zenaya.